Makain po! Paano makain? Bakit niya tayo kakainin hindi naman tayo pagkain? Pagkain tayo, Lilian. Pagkain tayo ng uri nila. Ng mga aswang. Aswang si Milagros. Aswang ang asawa at aswang ang anak nila. Yun ang sikretong pilit kong itinatago sa'yo. Yun ang dahilan kung ba't may mga asing sa bahay. Ang buhay ng ating kapwa-tao ay mahalaga. Katunayan, bilin pa nga yan ng Panginoon sa atin na mahalin at alagaan natin ang ating kapwa. Pero hanggang saan ang kaya mong ibigay? Nakahanda ka bang isakripisyo kahit ang sarili mong buhay? Ganyan po ang tema ng ating kwento ngayon. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa channel, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa bawat kwentong ilalabas. May bago tayong storya 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo. At ngayon, para sa tampok nating kwento. Kung sakaling kailangan at wala ka ng pagpipilian, kung para naman sa ikabubuti ng lahat ang gagawin mo, kaya mo bang isakripisyo ang taong pinakamamahal mo? Para sa kaligtasan ng mas nakararami. Miss Anne, ako po si Lily. 25 taong gulang na ako ngayon. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ngayong araw ay karanasan namin ni Lola nung 10 taong gulang pa lang ako, paglipat namin sa Mindoro, matapos naming takasan ang baryo namin kung saan kami muntik ding mapatay noon. Lilian! Lilian! Ay, sus Mariosip kang bata ka, oo. Nandiyan ka lang naman pala. Wala pang 1 metrong layo mo sa akin. Ba't hindi ka sumasagot? Po, tinatawag niyo po ba ako? Ay, opo, iha. May depresya bang tenga mo at hindi ka nakakarinig, ha? Mapapaus na ako kakatawag sa'yo, ha? Kakalilian? Lilian po bang sabi niyo? Oo, yun ang sabi ko. Paulit-ulit pa nga eh. Yun po yung dahilan kung ba't di ako kumikibo kahit naririnig kita. Tingnan mong bruwang to. Naririnig mo naman pala ako, tas nagbibingi-bingihan ka? Ikaw na bata ka, bibinggo ka na sa akin. Ay, ba't ka galit, Lola? Lilian ka ng Lilian hindi naman po yun ang pangalan ko. Ibang pangalan ang tinatawag mo kaya akala ko iba yung tinatawag mo. Ano ka mo? Hindi Lilian ang pangalan mo? Kung igisa ko yung birth certificate mo, tipakain sa'yo nang makita mo yung pangalan mo, ha? Ikaw, kung ano-ano na naman kalokohan mo. Lola naman kasi. Akala ko po ba nag-usap na tayo? Nagkaintindihan na imbis si Lilian, Lily na lang ang itatawag mo sa akin. Gusto ko na lang na Lily ang itatawag sa akin ng lahat. Lily? Ba't naman Lily? Hindi ka naman halaman sa ilog. Mas maganda kaya ang Lilian kaysa sa Lily. Para po sa may edad na tulad nyo na Lupita ang pangalan, maganda ang tunog ng Lilian. Pero sa tulad kong Gen Z, hindi po, pang matanda. Dami mong alam pagkalukuhan, pagkarami-rami. Pero sa school, bokya. Tigil-tigilan mo na nga ako sa Gen Z na yan kung ayaw mong masihipakit ang bata ka. Lola talaga ano po ba yun? Bakit niyo po ba ako tinatawag? Tapos ka na ba kumain? Ay, sus Maria ka naman talagang bata ka, oo. Natapos na lang akong maghugas, hindi ka pa pala tapos dito. La, nagugas na kayo? Pinagligpitan niyo po ako? Lola naman bakit niyo po yung ginawa? Paano po kung di na ako makapag-asawa? Ano? Narinig ko kasi sa labas, pag niligpitan daw ng plato habang kumakain pa, di na makakapag-asawa. La, pangarap mo ba na maging matandang dalaga ako, ha? Parang ikaw? Ay nako, pag hindi mo pa tinigil tong mga kalokohang pinagsasasabi mo, hindi ka lang magiging matandang dalaga, kundi hindi ka na talaga tatanda. Hala sige, bilisan na ng kain. Yung pinagkainan mo, hugasan mo na ha, nang maayos. At yung kalokohang nasasagap mo sa labas, huwag mo nang pinaparating sa akin kung ayaw mo ikulong na lang kita dito. Pagkakita ko sa naniningkit niyang mata, sunod-sunod akong napalunok kahit wala nang pagkain sa bibig ko.
Tahimik kong tinuon ang atensyon ko sa pagkain. Nang mahagip kong nakapamewang pa rin si Lola Lupe, habang sinusundan ng mata niya ang bawat kilos ng kamay ko, binitiwan ko muna sa plato ang kubyertos ko. Galing sa pagkakaupo sa hapag, tumayo ako't may paglalambing siyang hinila papasok sa kwartong pinaghahatian namin. Opo na nga. Lilian akong Lilian. Di ko na sasabihin pang matanda't pangit yung pangalang napili mo sa akin. Di na kita pipilitin na tawagin akong Lily. Pero yung mga kaibigan at kalaro ko po, Lily pa rin yung gusto kong itawag sa akin. Ano, deal po? Bago niya ako masagot at muling matalakan, inalalayan ko na siya sa paghiga. Kinumutan sa kahinele. Pagod po kayo, di ba la? Kasi marami kayong tinutulungan ngayong araw. Magpahinga na po kayo at wag nang sayangin ang lakas niyo sa akin. Bukas kasi, marami na namang magpapatulong sa inyo. Sige po. Good night. Love you. Lilian, yung lababo ha? Pag ako talaga nagising at may naabutan dyan mamaya, maski isang kutsara. Naku, papapalatan ko sa iyo yung isang kaba ng palay natin sa harap. Opo nga, maghuhugas nga ako. Good night na po. Lilian. Ay, si Lola. Medyo makulit din eh. Di ba pag nag-good night na, dapat matulog na? Bago niya ako mabato ng unan, bumalik na ako sa lamesang kaming dalawa lang ang kasya. Sakto sa ika-6 na kaarawan ni Lola Lupe noon, narinig niya raw ang iyak ng bata sa may pinto. Ang batang yon ay ako. Basta na lang daw akong iniwan ng mama ko sa tapat ng bahay niya. Nung tinanong ko siya matapos kong malaman na hindi niya naman pala ako totoong apo, kasi nga wala naman siyang anak at matandang dalaga siya. Ang sabi niya, di na raw siya nag-aksaya ng panahon na tuntunin ang kung sino mang nagluwal at nag-iwan sa akin sa labas ng bahay niya sa kalaliman ng gabi. Hindi raw kasi kaya ng puso niya na makita akong ayawan ng magulang ko sa ikalawang pagkakataon sakaling sumubok siyang ibalik ako ulit. Mula nung araw na yon, bagaman maski isang patak ng dugo niya ay hindi nananalaytay sa ugat ko, tinuring ako ni Lola na higit pa sa anak at apo. Kung totoo ang reincarnation o may sunod pang buhay pagkatapos nito at pwedeng mamili ng magiging kapamilya, tsak nahahanapin ko si Lola Lupe. Sa sunod kong buhay, gusto ko na kaming dalawa pa rin ang pamilya. Na kami lang ulit. Habang tinutuyo ang platong kakatapos ko lang hugasan, narinig ko ang nagkakagulot galit na kumusyon ng taong papalapit sa bahay. Gawa ng natural kong pagiging osisera, punong-puno ng kuryosidad akong sumilip sa bintana. Bago ko maintindihan kung ano ba talagang nangyayari sa labas at kung sino ang gustong sugurin ng mga tao't sunugin gamit ang mga sulo nila, ay naramdaman ko ang paghawak ni Lola sa braso ko. Pagkakita sa isang backpack na dala niya sa kabilang kamay, wala sa sariling binalik ko ang tingin sa bintana. Halika na, tara na, kailangan na nating tumakas. Tumakas po? Papunta saan? Saka bakit po? Ba't tayo tatakas la? Anong nangyayari? Ba't may mga taong may dalang ganun? Bakit parang galit na galit sila sa atin? Hindi sa atin, kundi sa akin. Sa akin lang. Lilian, tara na muna. Halika na. Halika na. Saka na ako magpapaliwanag. Oo na. Sige na. Lili nang tatawag ko sa'yo. Basta sumunod ka muna sa sinasabi ko. Tara na. Tumakas na tayo. Paghakbang ko paatras sa bintana, wala nang sinayang na oras si Lola Lupe. Dali-dali niya akong hinila palabas ng bahay gamit ang pinto sa kusina. Habang tumatakbo kami palayo sa dati naming tirahan, ang mga taong hindi ko pa rin alam kung bakit galit na galit sa kanya. Nadapa ako. Hindi na tinanong ni Lola kung ayos lang ba ako, basta't nagmamadali na lang niya akong binalikan, binuhat, at muli siyang nagdire-diretso ng takbo. Bago matanto ng taong bayan na natunugan namin sila't natakasan, nakasakay na kami ng tricycle ng matandang lalaking walang kaide-ideya sa nangyayari. Basta't sa pinakamalapit na terminal ng bus kami nagpababa. Pagdating doon, paalis na ang bus. Kung hindi namin yun nahabol at nasakyan, siguro parehas na kaming wala ni Lola Lupe ngayon. Jacket. Suot mo tong jacket. Suot mo, bilis.
Pati yung pandong. Isombrero mo yung pandong. Pagkatapos niya akong maibalot sa jacket, kapado siyang lumingon sa bintana. Pagkakitang hindi na kami nasundan ng nag-aamok na taong bayan, sakalang napayapa si Lola na parabang nabunutan siya ng tinik sa dibdib. Bumuntong hininga si Lola Lupe. Ilang segundo rin siyang tahimik na nakatingin sa kawalan bago siya bumaling sa akin. Nilabas niya ang mas maliit na bag mula sa backpack niya at agad yung inabot sa akin. Kunot na akong nag-angat ng tingin sa kanya imbis na kunin ang bag na binibigay niya. Po, ano po ba to? Anong gagawin ko rito la? Di ba yung bag mo na to importante? Bakit mo po binibigay at pinapahawak to sa akin? Ano po bang laman nito? Pwede kong tingnan? Pera ang laman nito. Sakaling nagtuloy-tuloy ang malas at mahiwalay ka sa akin, matutulungan ka ng perang to sa loob ng ilang araw. Lilian, makinig ka sa akin ha. Makinig ka ng mabutit, tandaan mong sasabihin ko. Pag nagkahiwalay tayo, manghingi ka ng tulong sa pulis. Silang bahala sa'yo. Opo, manghiwalay ako sa iyo la. Lola, ayoko mahiwalay sa inyo. Huwag po tayong maghiwalay. Huwag niyo po akong iwan, Lola. Ayoko pong mawalay sa inyo. Ayoko sa iba. Sa inyo lang gusto ko eh. Lola, ayoko sa iba. Sa inyo lang yung gusto ko eh. Naku, kahit kailan talaga hindi ka marunong makinig eh. Patapusin mo muna ako. Kung magkahiwalay man tayo, huwag ka mag-alala, Apo. Gagawin kong lahat para mahanap ka. Papalikan kita. Naintindihan mo? Hindi titigil si Lola hanggat hindi tayo nagkakasamang muli. Bago pa tuluyang bumagsak ang luha sa mga mata ko't makalabas ang hikbi sa bibig ko, natakpan na ni Lola ang labi ko. Paulit-ulit niyang tinuyo ang pisngi ko. Hindi rin siya tumigil sa pagpapatahan sa akin. Kahit gusto ko nang huminto pagkat ramdam ko nang napupukaw na namin ang atensyon ng ibang pasahero. Parang talon pa ring umaagos ang takot mula sa mata ko. Si Lola Lupe ang nakamulatan kong pamilya. Para sa isang 8 taong gulang na batang tulad ko, ang mawalay sa kaisa-isang pamilyang meron ako ang pinaka nakakatakot na bagay. Mas nakakatakot pa yon kaysa sa white lady, tikbalang o aswang. Hanggang Batangas Pier lang ang bus na nasakyan namin ni Lola. Pagbaba sa pier, ilang minuto rin kaming parang ligaw na tutang nagpapalinga-linga bago nagdesisyon si Lola na bumili ng 2 Roro ticket. Lola! Ikaw bang bata ka di mapapagod sa kakaiyak mo? Ha? Ayos na nga. Tapos na. Ligtas na tayo. Pareho na tayong ligtas. Di na natin kailangan maghiwalay kaya tama na. Awat na. Tubig oh. Inumin mo. Inumin mo na. Sige na. Kunin mo na nang mapalitan na yung tubig sa katawan mong nawala kakaiyak mo. Ano? Ayaw mo? Hindi ka nauuhaw? Nauuhaw po. Yun naman pala eh. Painumin niyo po ako la. Ano ka mo? Painumin kita. Ano ka? 3 taon? Sige, painumin kita. Susubuan kita ng tubig. Pero galing dagat. Gusto mo? Ayos lang ba yun sa'yo? Lola naman eh. Eh kasi laki-laki mo na. Magpapa-baby-baby ka pa dyan. Lilian, ang dami ko nang iniisip ngayong araw ha. Please lang Apo, huwag ka nang dumagdag. Hindi naman po eh. Gusto ko lang naman na painumin niyo ako kasi di ko po magamit ang kamay ko. At bakit hindi? Nasaan bang kamay mo ha? Ninakaw? Nawala? Di ba't nandyan pa rin? Pero Lola, natatakot po akong bumitaw sa inyo. Mamaya pag binitawan ko kayo para uminom ng tubig, mawala na lang kayo eh. Gawa ng narinig, napawi ang panlilisik ng mata ni Lola. Binuksan niya ang bottled water, inabot yun sa akin, sabay yuko. Umiling-iling ako't nagpumiglas pagkatapos niyang panggigila ng pisngi ko. Alam kong nakakatakot yung nangyari kanina. Pero ligtas na tayo. Siguradong hindi na nila tayo matutuntun dito. Pero Lola, ano po ba kasing nangyari? Bakit po nagkaganon yung mga taga-baryo? Bakit nila tayo sinugod? Ba't gusto nila tayong sunugin? Ano po bang kasalanan natin?
Nagkatotoo ang hula ko tungkol sa pinagbubuntis ni Andrea. Nanghula ka la? Nanghula ka na naman? Ulit? Akala ko sabi mo di ka na ulit manghuhula. Na ititigil mo na kasi puro di magaganda lang naman yung mga nahuhulaan mo. Oo nga, tinigil ko naman na talaga. Ayoko na talagang manghula kasi puro hindi magaganda lang ang nakikita ko eh. Paghahawakan ko kamay ng mga nagpapahula. Kung tinigil niyo na po, paano niyo po nahulaan ang mangyayari sa pinagbubuntis ni Ate Andrea? Hindi ko yung ginusto. Hindi ko sinasadya. Nangyari na lang. Pag-abot ko ng bayad ko sa palengke, aksidente kong nahawakan yung kamay niya. Nakita kong mangyayari sa pinagbubuntis niya. Sinabi niyo po. Lola naman eh. Sana di niyo na lang sinabi. Sana nanahimik na lang kayo. Sana kinimkim niyo na lang. Sa hindi nga kinaya ng konsensya ko na manahimik lang, ha, Lilian? Nung kabataan ko, nung nabubuhay pang mga magulang ni Andrea, malapit ako sa pamilya nila. Ibinilin siya sa akin ng mama niya bago siya namatay. Oo nga't estranghero di na kakilala ang turing sa akin ni Andrea. Pero sa puso ko, sa kaloob-looban ko, parang anak ko na rin siya. Gawa ng koneksyon ko sa mga magulang niya. At alam ng lahat sa baryo na ang tagal-tagal na nilang sumusubok na magkaanak. Kaya nung nakita mong makukunan siya, sinabi mo sa kanya na mamamatay ang anak niya. Para sa ano la? Hindi na nakasagot si Lola. Nag-iwas siya ng tingin. Bumuntong hiningat pagkaraan ng halos ilang segundo. Muling bumaling sa akin. Binuka niya ang bibig para magsalita. Nang matanto niyang may pangontra ako sa lahat ng pwede niyang sabihin, pinili niyang itikom na lang ang bibig. Hindi ko inasahan na aabot sa ganito, Lilian. Kung alam ko lang nasusugurin nila tayo sa bahay at susunugin na parang mga aswang o mangkukulam, tingin mo ba babalaan ko pa si Andrea? Siyempre hindi. Hindi ko yung gagawin kasi mapapahamak at hindi ako gagawa ng bagay na alam kong ikakapahamak mo. Mapaklang tumawa si Lola. Maging siya ay hindi makapaniwalang sinabi niya ang sinabi niya. Ayaw ko mapahamak ka. Ayaw na ayaw ko yon, Lilian. Pero hindi ko alam kung ba't nakagagawa pa rin ako ng bagay na maglalagay sa'yo sa alanganin. Apo, hindi kaya mas mabuti kung... Naku Lola, wag mo pong ituloy. Nababasa kong isip mo, may telepathy tayo, di ba? Kasi Lola and Apo duo tayo. Alam ko na yun. Di mo pa sinasabi. Naririnig ko na't hindi po ang sagot ko. Hindi mas makakabuti sa akin ang malayo sa'yo. Hindi makakabuti sa akin na iwan niyo ako sa ampunan. Pag ginawa niyo yon, magtatampo ako. Magtatampo lang ako. Pero hahanapin ko pa rin kayo at magsusumiksik ako pabalik sa inyo. Ikaw na nagsabi diba na para akong linta? Lilintain kita. Mahigpit akong niyakap ni Lola. Paulit-ulit siyang humingi ng tawad sa nangyarit. Sabay nun ay ang pangangako niyang mas magiging maayos at normal na ang buhay namin sa lugar kung saan kami liliparin ng kapalaran. Nang makita kong sinesenyasan na kami ng lalaking trabahador ng barkong sasakyan namin, dali-dali kong tinapik ang braso ni Lola at hinila siya papunta doon. Oh, dahan-dahan na. Baka mapasok ka. Ano po to? Ano gang sa tingin mo? Di pagkain. Cup noodles. Ikaw naman talaga, oo. Halatang halata ng sagot. Nagtatanong pa eh. Alam ko pong cup noodles to la. Ang ibig kong sabihin, ba't niyo po ako binili? Hindi ba't gusto mo yan? Po, gusto ko. Kailan ko naman yun sinabi? Walang sinabing bibig mo, pero yung mga mata mo meron. Rinig na rinig ko. Po, yung mata ko, narinig mo? Si Lola talaga, puro kalokohan. Kailan pa po nakapagsalita ang mata? Ngumisi ako't dali-daling nilayo kay Lola ang cup noodles nung akmang kukunin niya na yun sa akin. Pagkatapos magpasalamat, nilantakan ko ng pagkain na kinakain ng halos lahat sa barko. Sa kalagitnaan ng pagnamnam ko sa mainit na sabaw, bigla akong napabaling kay Lola. Ayoko, sa'yo lang yan. Di pa ako nagugutom. Di naman kita aalokin la eh. Hindi? Opo, si Lola assuming. Gusto rin.
Sige po, sa'yo na lang tong kalahati. Okay na po ako. Sabi ko nga di na kita aasarin. Takot ko na lang na gawin mo akong pakain sa pating. Pero la, Talagang para kang malalagutan ng hininga pag hindi ka nakakadaldal, ano? grabe sa over naman yan la. Di naman po siguro. Hindi. Ba't ganun ang pakiramdam ko? Opo na, mananahimik na ako at kakainin na tong cup noodles ko. Pero pwede po bang makinig ka muna sa sasabihin ko? Sa ipapakausap ko? Depende. Ano ba yon? Ay, hindi. Hindi ang sagot. Lola, wala pa nga eh. Di mo pa nga alam kung anong sasabihin ko, hindi ka na agad. Alam ko. Nababasa kong isip mo. Hindi ba't ikaw nang nagsabi na meron tayo nung telepathy? Ano yon? Telepathy, oo. Yung sinasabi mo. Nababasa mo po bang nasa isip ko? Sige nga, kung nabasa mo po, ano po yon? Gusto mo akong tumigil sa pag-aalbularya ko. Namimilog ang matang tumingin ako kay Lola. Dahan-dahan kong binabasa upuan ng cup noodles na kinakain ko, saka ko hinawakan ng kamay ni Lola at mas nilapit ang mukha ko sa kanya. Lola, we. We? Anong we ka riyan? Nagjo-joke lang ako eh. Wala tayong telepathy. Sure akong di mo po nababasang isip ko kundi nahulaan. Tas madali sa yung hulaan na iniisip ko kasi may power ka ring manghula. Ewan ko sa'yo, bata ka. Bahala ka. Matutulog na nga lang ako. Pag ubos mo niyan, isupot mo na lang. Huwag kang tumayo para itapon, baka mahulog ka o di kaya maligaw at mawala. Si Lola patawa. Paano po ako maliligaw pag tinapon ko tong kinainan? Ayan lang yung basurahan. Hindi sapat na nginuso ko sa kanya yung trash can. Tumayo ako at humakbang papunta doon. Nang mabilang ko kung ilang lakad ang kailangan kong gawin bago marating ang basurahan, pinakita ko sa kanya ang 4 kong daliri. Tuluyan na akong hindi pinansin ni Lola. Pagkatapos niyang isecure ang bag niyang may pera, pumikit na siya. Psst! 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 Ano ba't sutsut ka ng sutsut? Para kang tambay sa kanto. Dapat pala hindi na kita binili ng pagkain yan eh. Masama sa yung MSG. Mas lalo ka lumiligalig. May sasabihin nga ako la. Paano kung hindi kita kukulitin ayaw mo makinig sa sasabihin ko? Hindi ako nakikinig sa sasabihin mo kasi alam ko na kung ano yon. At hindi. Times 10 na hindi ang sagot ko. Hindi ako titigil sa pag-albularya ko, Lilian. Mas gugustuhin ko pang tumalo ng barko at mamatay kaysa itigil ang calling ko. Aba, nag-English siya. Nag-English siya. Talagang inis na siya. Naririnig kita. Sige po, hindi ko na hihilingin itigil mo ang pag-aalbulari mo. Pero pwede po ba na yung panguhula mo na lang ang itigil mo? Kahit anong mangyari, kahit anong makita mo, wag na wag mo pong sasabihin. At wag mo rin pong subukan pakialaman ng kapalaran ng isang tao. Diba la? Ikaw na rin na nagsabi nun. Ang nakatadhana'y nakatadhana na. Hindi dapat tayo nakikialam sa tadhana kasi kapahamakan lang ang mangyayari. Oo na. Hindi na. Promise? Promise. Hihirit pa sana ako nang idikit ni Lola ang hintuturo niya sa labi ko. Pagkatapos niyang masiguro na mananahimik na ako at hindi na mag-iingay, bumalik na siya sa pagkakapikit. Hindi ko na ulit ginulo si Lola. Hinayaan ko siyang matulog at magpahinga. Nung marinig ko na konti na lang at dadaong na raw yung barko sa Kalapan, saka ako bumaling sa lola ko para gisingin siya. Pero mulat na ang mata niya na para bang hindi naman talaga siya natulog. Pagbaba ng barko, mas humigpit pa ang pagkakahawak ni Lola sa kamay ko. Bago pa ako makapagtanong kung malayo pa ba ang kailangan naming lakarin bago marating ang pupuntahan namin, hinila na niya ako papunta sa hilera ng van. Pagsabi niya na sa Rojas ang punta namin, pinasakay na kami ng konduktor at pinakalikod niya ako hinila para maupo. La, Hmm, nakapunta ka na ba rito dati? Taga rito ba talaga kayo? Kung oo, paano po kayo napunta sa baryong inalisan natin? Lilian, Po, hindi ba gusto mo na Lily na lang ang itawag ko sa'yo? opo, bakit la? Paig ka na? Yun ba ang itatawag mo sa akin? Sa isang kondisyon. Kondisyon? Sige po, kahit anong kondisyon ayos lang sa akin.
Gagawin ko. Tatahiin ko ang bibig mo. Si Lola kahit kailan ang kukurani ng joke. Joke? Sino may sabing nagjo-joke ako? Hindi ako nagjo-joke. Seryoso ako. Talagang tatahiin ko ang bibig mo. Yun ang kondisyon ko. Literal pong tatahiin mo o parang metaphor lang? Naks, metaphor. O di ba? Alam ko yung mga ganon. Patunay na di lang kalokohan ang alam ko. Ay, teka. Void. Void po ang transaction na to la. May agreement na tayo tungkol dito eh. Nung gusto tayong gawing lechon ng mga taga sa atin, pumayag ka ng Lilian tawag sa akin. Basta itigil ko na ang pagtatanong, di ba po? Bakit? Sinunod mo ba yon? Hindi naman, di ba? Maski 5 minutong katahimikan, hindi mo ako binigyan. Kasi nungalingan. Lies! Wala pong katotohanan la. Nung nasa barko tayo, mga 2 hours po akong tahimik ah. Talaga? 2 hours? Opo. Weh. La, opo nga. Sige nga, kung totoong kaya mong manahimik ng 2 hours, gawin mo nga. Pakita mo nga ulit. Pustahan tayo. Pag nagawa mo, tutuparin ko ang kahit na anong wish mo. Oh, sige po, payag na ako. Pero ilang wish po ba yung tutuparin mo? 3? Apo, kulay blue ba ako? Po? Kung kulay blue ba ako? Hindi po. Ba't niyo po natanong? Ay yung braso ko. Tong mga palapulsuhan ko, may nakikita ka bang parang gold na bracelet? Wala rin po. Saan mo ako nakilala? Sa parang takuriba na gawa sa gold na pagkiskis mo, bigla na lang akong lumabas? Tako rin nagawa sa gold na kiniskis? Ha? La, di ba po yung lumalabas lang sa ganun yung mga genie? Tinatanong mo ba sa akin kung tingin ko sa'yo, genie? Natumbok mo. Ano, mukha ba akong genie? Siyempre po, hindi. O ayun naman pala eh. Malinaw naman pala sa'yo na hindi ako genie. Ba't mo ko hinihinga ng 3 wishes? Aba, isa lang. Isang wish lang ang kaya ko ibigay sa'yo. Isang wish? Isang wish na posible ha, Apo. Yung makatotohanan, yung magagawa ko. Opo, naintindihan ko po. Ano yon? Ano po yun, la? Yung wish mo. La, akala ko ba gusto mo akong manahimik sa loob ng 2 oras? Ba't ngayon pinapadaldal mo ako? Strategy ba to? Gusto mo na matalo ako? Bahala ka nga. Nung puno na ng pasahero ang van, nangolekta na ang konduktor ng pamasahe. Ilang saglit pa sumakay na ang driver at nagmaneho na kami paalis ng pier. Gusto ni Lolang manahimik ako ng 2 oras kaya akala ko 2 oras lang ang biyahe galing Calapan pa Rojas. Pero hindi lang yon ang inabot. Kung tama ako ng tansya, mga 4 na oras ang tinagal namin sa kalsada at tirik na ang araw nang ibaba kami ng van sa terminal nila sa bayan. La, nandito na tayo. Ay, kising ka na pala. Teka la, natutulog ka ba o nagpapanggap lang natulog pag nakapikit ka? Saka nga pala la, panalo ako. Hindi lang ako 2 oras na tahimik kundi buong biyahe. Kaya panalo ako. May isang wish ako sa'yo ha. Gusto mo bang malaman kung anong wish ko? Mamaya na. Maghahanap muna ako ng taong pwedeng makatulong sa atin. Yung pwedeng magrekomenda ng bahay na marerentahan natin. Yung mura lang pero desente. Mas importante yon kaysa sa wish mo. Habang naglulumikot ang mata ni Lola at isa-isang tinatansya at kinikilatis ang tao sa paligid, iginala ko rin ang paningin ko. Ibabalik ko na sana kay Lola ang buong atensyon ko nang mapansin ko ang babaeng buntis na tila iniinda ang kakaibang sakit na gawa ng baby sa sinapupunan niya. Pagtingin niya sa akin, agad akong bumaling sa ibang direksyon. At bagaman hindi na ako diretsyong nakatingin sa kanya'y pansin ko pa rin sa gilid ng mata ko ang pamimilipit niya habang nakahawak siya sa kanyang sinapupunan. Gusto ko mang ipikit ang mata ko't hayaan na lang ang ibang tao sa terminal na tumulong sa kanya. Hindi ko kaya. Namana ko yata ang pagiging pusong mamon ni Lola Lupe na gustong tulungan ang lahat ng pwede niyang tulungan. La! Lola! Lola! Lilian, sandali. Ano ba? Hindi mo ba nakitang may kinakausap ako, ha? Meron po nangangailangan ng tulong mo la. Ha? Meron pong may kailangan ng tulong mo la. Tulungan mo siya. Baka mapano siya kawawa naman.
Pag-angat ko ng tingin sa kanya, nakita niya rin ang babaeng buntis na tinutukoy ko. Kita sa mata ni Lola na gusto niyang tulungan yung babae, pero pansin ko rin na pinangungunahan siya ng takot. At yon ang dahilan ng pagdadalawang isip niya. Lo, sige na. Tulungan mo na siya. Kawawa naman eh. Pero paano? Paano kung mapahamak na naman ang buntis na yan dahil sa akin, gaya ni Andrea? Lola, hindi mo naman kasalanan kung ba't nakunan si Ate Andrea, di ba? Nakunan siya kasi yun yung nakatadhana. Nasa kapalaran niya talaga yun. Wala kang kinalaman dun. Paano nga? Gagamitin ko po yung wish ko. Sabi mo, di ba? Yung wish ko dapat yung kaya mong gawin. Yung posibleng mong matupad. Ito na po yung wish ko. Wish ko po na tulungan mo yung buntisla. Siguro naman di lahat ng babaeng makakasalamuhan natin na buntis ay nakatadhan ng makunan, di ba? Lola, sige na. Sige na, please. Oo na. Pagpayag ni Lola, agad akong tumakbo sa kinauupuan ng buntis. Kahit hindi na maipinta ang mukha niya gawa ng sakit na iniinda, nagawa niya pa rin ngumiti sa akin paglapit ko. Masakit po ba ang tiyan niyo? Kailangan niyo ng tulong? Yung lola ko, sikat na albularyo sa amin. Pwede niya po kayong tingnan. Pwede niya po kayong tulungan. Hindi na, ayos lang, kaya ko. Sanay na ako. Masyado lang talagang malikot ang bibi ko. Nakasumipa. Minsan nga pakiramdam ko, pinaglalaroan niya na lang ang laman loob ko sa sobrang likot niya. Ate, sure ka bang kaya mo? Na normal lang yan? Promise yung lola ko po parang may healing touch. Yung mga buntis sa amin, pag masyadong malikot ang baby nila, nagpapahilot sa kanya para makatulog sila. Isang haplos at isang bulong lang ng lola ko. Bebehi po talaga ang anak niyo. Kahit kailan at kahit saan talaga ang kulit-kulit mo at mapilit ka, bata ka. Sabi nga ayos lang daw siya eh. Hayaan na natin. Baka mas kailangan niyang mapag-isa at ng katahimikan. Sakto pagtalikod ko at paggiya sa akin ni Lola para tantanan na ang estranghera, ay hinawakan niya ang kamay ko. Pagkakitang mas namimilipit na sa sakit ang mukha niya, agad yumuko si Lola para asikasuhin siya. Nagpaalam si Lola kung pwede raw ba niyang hawakan ng may kalakihan ng tiyan ng buntis. Pagtango nito, wala nang inaksayang oras si Lola Lupe. Dahan-dahan niyang pinasadahan ang sinapupunan nito. Habang seryoso niyang ginagawa ang marahang paghilot sa buntis, biglang natigilan si Lola. Diretso siyang tumingin sa mata ng babae. Tila meron siyang nadiskubre. Buong akala ko'y ititigil na ni Lola ang pagtulong sa babae pero hindi. Tinapos niya ang ginagawa at nung mas maayos na ang lagay ng buntis, hinawakan ni Lola ang kamay ko at hinila na ako palayo sa tinulungan namin. Ni hindi na nga rin niya binigyan ng oras yung babae para magpasalamat. Basta't tuloy-tuloy na lang niyang pinara yung shy bike na dumaan sa tapat ng maliit na terminal. Huwag ka nang magtanong. Kahit kulitin mo ako't lumuha ka ng dugo, hindi ko sasabihin kung ano sila. Po? Kung ano sila? Anong kung ano sila? Di ba po kung ano dapat ang nakita mo? Hindi kung ano sila? Kasi malinaw naman kung ano sila. Na tao sila? Oo nga. Yun nga ang ibig kong sabihin. Oh, Sla. Hindi po yun ang sinabi mo eh. Hindi po yun ang ibig mong sabihin. Nang makitang hindi na maganda ang tingin sa akin ni Lola Lupe, pinili kong manahimik na at wag nang sagarin pa ang pasensya niya. Sa kalagitnaan ng pananahimik ko at pagmamasid sa dinadaanan namin, narinig ko ang pagtatanong ni Lola sa nagta-tri-bike kung may alam o kilala ba siyang may pinauupahan na maliit na bahay. Wala raw kilala si Manang pero gawa ng trabaho niya, marami siyang napapansing bahay na pwedeng rentahan. Masyadong malaki yung unang bahay na pinagdalhan sa amin ni Manang. Mahal ang renta. Kahit magtrabaho si Lola ng 24 oras, hindi niya yun mababayaran. Yung pangalawang bahay naman masyado raw malapit sa ilog. Natatakot si Lola na baka mapano ako sakaling maisipan kong takasan siya para maglaro doon. Kahit na sinabi kong hindi ko yun gagawin, hindi pa rin siya pumayag na doon kami. Manang, teka, saglit po. Yan, yung maliit na kubo na yan,
May nakalagay na for rent, oh. Kilala niyo bang may-ari niyan? May idea ba kayo kung magkano ang renta? Pag yan ang kinuha namin ng apo ko, makakasundo kaya namin yung may-ari? La, yan talaga? Ang liit-liit po niyan eh. Bahay ba yan? Malamang, nakita mo na hindi ba? May karatula, oh. House for rent. House ng sisiyo siguro ang ibig sabihin yan, La. Hindi house ng tao. Ang liit po eh. Paano tayo matutulog niyan, nakatayo? Matutulog akong nakahiga sa loob tapos ikaw dito sa kalsada pag hindi mo patinigil yung pagrereklamo mo. Sige na, Lily. Pwede na yan. Pwede na muna yan. Pagkilala na ako rito at marami nang nagpapatulong sa akin at nagdodonasyon, lilipat tayo sa mas malaking bahay. Yung gaya nung sa dati natin. Kailangan kasi nating tipirin ang pera natin eh. Kaya budget kong budget muna. Naiintindihan mo ba? Ha? Opo, binibiro lang naman kita, La. Bulahin daw ba ako? Alam ko hindi mo ako binibiro, ano? Inang, sure ba kayong dyan nyo talaga gustong mangupahan? Oo eh. Kung ayos naman kausap yung may-ari, pagtsatsaga na muna namin. Isa pa, paikot-ikot na tayo eh. Mukhang pagod ka na rin. Ay, hindi pa ho. Kaya ko pa. Kahit mag-aapon nyo akong papadyakin, ayos lang. Sakay na kayo ulit. Maghanap pa tayo ng iba. Manang, may nawawala ka pong anak? Ha? Hoy, Lilian! Kung ano-ano na naman pinagsasasabit pinagtatatanong mo, ha? Lola, ang kulit niya kasi. Parang manang-mana ako sa kanya. Natanong ko lang po kasi baka mamaya siya pala yung papa ko. Yung apo nyo, matabil ho, no? Sinabi mo pa. Minsan nga gusto ko nang tahiin yung bibig niyan. Maya-maya kasing nagtatanong ng kung ano-ano. Pero Manang, ano ba kasing meron? Ba't parang ayaw mo kaming magrenta sa kubong yan? Ayaw mo ba kaming magrenta sa kubong yan kasi nagmamalasakit ka sa amin? O ayaw mo muna kaming pababain ng lola ko para mas malaki po ang kita mo? Tinakpan ni Lola ang bibig ko, pero huli na. Nasabi ko na ang mga salitang huli ko na rin natanto na hindi pala magugustuhan ng padyak. Dala ng kahihiyan, gawa ng pagiging taklesa at curious ko, inabutan na ni Lola ng bayad yung driver, sabay sabing ayos na kami sa kubong nakita namin. Pagkakuha ng driver sa pera, bumalik na siya sa tribike niya. Pepedal na sana siya nang bigla siyang bumaling sa amin. Binuka niya ang labi niya at parang may gusto siyang sabihin pero pinili niyang sarilinin na lang yon. Sakto pagpedal niya palayo sa bakuran ng kubo, dumating at tumigil ang isang tricycle. Ano ho yun? Ano hong may paglilingkod ko sa inyo? Pagbaling namin sa babaeng kabababa lang ng tricycle, nahulog ang panga ni Lola sa gulat nang makitang yun din yung babaeng tinulungan namin sa terminal ng van kanina. Ang pinagkaiba lang ay mukhang maayos na siya at may dala ng bayong na may lamang kung ano na hinahabol ng langaw. Nang mapansin niyang napako ang tingin namin ni Lola sa dala niya, naiilang niya yung tinago sa likuran niya. Salamat nga pala sa tulong niyo kanina, Aling... Ano nga pong pangalan niyo? Hindi ko na kasi nakuha eh. Bigla na lang kasi kayong umalis. Ako ho si Milagros. Pwedeng yun po ang itawag niyo sa akin. Pero mas gusto ko sana kung Mila. Kayo po? Siya po ang Lola Lupe ko. Ako naman po si Lilian. Pero mas gusto ko po na Lily ang tawag sa akin. Di ba po pag Lily mas bagay sa akin, sa edad ko? Lily? Opo. Alam mo bang yan din ang pangalan niya? Pangalan niya? Pangalan nino? Kahit alam kong siya lang ang kaharap namin ni Lola, nagpalinga-linga pa rin ako. Nang wala akong makitang kahit na ano, hinawakan ko ang braso ni Lola at pasimple yung hinila. Lola, may nakikita ka ba? Kung wala, ibig sabihin may third eye si Ate Mila. May pinakilala siya sa ating di natin nakikita eh. Yung baby sa tiyan niya, yun ang tinutukoy niya. Tama ang Lola Lupe mo, Lily. Yung baby kong tinutukoy ko. Baby Lily, meet Ate Lily. Siya yung sa terminal kanina, yung tumulong sa atin. Gulat akong napatingin kay Lola pagkakita kong bumakat talaga sa tiyan ni Ate Mila ang maliit na paa ng pinagbubuntis niya. Ora-orada kong gustong tanungin kay Lola kung normal ba yon pagkat pakiramdam ko, konti na lang, mapupunit na nung baby ang tiyan ni Ate Mila. Pero pasimple akong inilingan ni Lola.
Kaya naman hindi ko na lang tinuloy ang pagtatanong. Pagbalik ko ng tingin kay Ate Mila, okay na siya ulit. Kalmado na ang tiyan niya at parang walang nangyari. Namalayan ko na lang na hawak na ni Lola Lupe ang kamay ko't hihilahin na sana ako palayo kay Ate Mila na para bang napakadelikado niya para sa amin. Hindi gaya kanina na natakasan namin si ate sa pagkakataong ito'y nahabol niya kami. Dayo po kayo, diba? Bagong dating lang. Ilang beses ko na kayong nakita na iniikot dito eh. Naghahanap kayo na matutuluyan, diba? Yun yung dahilan kung bakit nandito kayo. Oo, kailangan nga namin ng matutuluyan. Ito po, pwedeng-pwede po to. 500 lang po kada isang buwan nito. 1 month advance, 1 month deposit sana. Pero dahil tinulungan niyo ako kanina, hindi na ako maniningil nun. Ayos lang kahit sa katapusan na po yung bayad ng renta. Salamat, Iha. Salamat talaga. Pero naisip kong mas okay pala yung pangalawang nakita namin ni Lily. Yung bahay na malapit sa ilog. Di ba mas gusto mo naman doon? Opo, pero di ba ayaw mo ron? Kasi malikot ako't layas. Natatakot kang baka malunod ako pag naglaro ako malapit ton. Kung mangangako ka naman at susunod sa pangako mong hindi ka maglalaro doon, ayos lang tayo ron. Alam ko pong alam nyo. Hindi ko alam kung paano nyo nalaman na ganun kaming mag-ina. Pero pangako, hindi kami masama. Hindi namin kayo sasaktan. Po, ano pong ibig niyong sabihin, ate? La, anong sinasabi niya? Ano po yung alam niyo? Bike! Manang, pasakay! Pasakay po! Lily, sakay na! Lola, teka lang. Teka lang po. Di man lang tayo nagpaalam ng maayos kay Ate Mila. Di po ba kabastusan yung itong ginagawa natin? Sumakay ka na, sabi. Hindi ito ang tamang oras para makipagdiskusyon lang ka sa aking bata ka. 500 na lang ang kulang. Kapresyo na nung bahay malapit sa ilog yung unang bahay na malaking nakita namin. Sa mahal ng renta at kailangan ng 1 month advance at 2 months deposit, wala nang ibang pagpipilian si Lola kundi ang bumalik sa kubong pag-aari ni Ate Mila. Nung panahong yon, buong akala ko ay ayaw lang talaga ni Lola kay Ate Mila. Hindi ko naiintindihan at hindi ko alam na ang dahilan kung bakit ayaw niyang tumira kami doon nung una ay may kinalaman sa sikreto ng pagkatao ni Ate Mila. Nahihiya ka bala? Kasi nag-inarte-inarte ka pa po. Tas dito rin pala sa kubo ni Ate Mila ang bagsak natin. Kung nahiya po kayo, ako na lang kakausap sa kanya. Ako pong magtatawag. Tabi lang ng kubong uupahan namin ang mismong bahay ni Ate Mila. Pag sumigaw ako mula sa kinatatayuan ko, alam kong agad niya yung maririnig. Bago ko pa yun magawa, biglang tinakpan ni Lola ang bibig ko. Lumuhod siya sa harap ko't sumenyas na manahimik muna ako. Pagtango ko sa kanya, senyales na susunod ako sa bili niya ay dahan-dahan niya akong pinakawalan. Huwag mong sabihing nagbago na naman ang isip mo la. Anong oras na po? Halos hapon na. Kakaganyan mo, abutin tayo ng dilim eh. Hila naman. Ayaw ko na pong maabutan na naman tayo ng gabi sa labas. Sige na po. Dito na po tayo. Magrenta na tayo kay Ate Mila. Mukha naman siyang mabait. Katukayo ko pang ang baby niya. Sabay sa pagbukas ng bintana ay dumungaw si Ate Mila. Bumaling siya sa kung sinong nasa loob. Ilang segundo lang bumukas ang pinto. Lumabas ang matangkad, moreno at matipunong lalaki na agad lumapit sa amin ni Lola Lupe. Magandang gabi po. Asawa po ako ni Mila. Kayo ho ba yung sinasabi niyang tumitingin sa kubo? Ako nga po pala si Ador. Hello, Kuya Ador. Ako po si Lily. Siya naman po lola ko. Lupe ang pangalan niya. Ano po? Lola, kukunin na po ba natin o nagbago na naman ang isip mo? Kukunin na natin. Kukunin na namin. Pero ano sana? 1 buwan o di kaya ilang linggo lang kami ni Lily rito. Ayos lang ba? Opo, wala pong problema. Wala naman kaming nire-require na mag-asawang buwan ng pananatili sa kubo. Ilang buwan, ilang linggo, o kahit araw, ayos lang sa amin. Mahal Kukunin na daw ba nila? Oo, mahal! Kukunin na nila.
Pero ilang linggo lang daw. Ano? Kukunin daw nila. Pero ilang linggo lang. Ha? Ba't po kayo nagsisigawan ni Ate Mila? Pwede naman po na sa loob na tayo mag-usap-usap, diba? Hindi. Ikaw, desisyon ka na naman. Tama naman, Shala. Pwede naman talaga sa loob na lang tayo mag-usap-usap. Tuloy ho kayo. Tara ho. Sa pag-aakalang agad kaming susunod sa kanya, dire-diretso nang pumasok si Kuya sa bahay nila. Kung hindi ko pa hinila si Lola, baka inabot pa kami ng mas matagal sa labas. Magandang gabi, Ate Mila. Magandang gabi rin sa'yo, Lily number 2. Magandang gabi rin, Lily. Mahal yung susi. Pasuyo yung susi. Bigay mo sa kanila para makita na nila yung kubo. Papasok na sana si Kuya Ador sa kwarto nila nang biglang kumalam ang tiyan ko. May pagtatanong sa matang bumaling siya kay Lola Lupe. Sa di malamang dahilan, nakumpirma niyang nalipasan na kami ng gutom. Bago niya matanong kung gusto ba naming saluhan sila sa pagmemeryenda, nakakuha na si Ate Mila ng plato para sa akin at kay Lola. Lily, kumakain ka pa ng hotcake? Hotcake po? Yung may margarine at maraming asukal sa ibabaw? Opo, kumakain po ako. Paborito ko nga po yun eh. Manang Lupe, pwede po ba? Ayos lang ba kung bigyan ko po yung apo nyo niyan? La, please, pumayag ka na. Amoy masarap yung hotcake. Kaya siguradong masarap yun. Isa pa, gutom na po ako eh. Lily, wag na. Nakakahiya. Paglipat natin sa kubong pinaparentahan nila, mamamalengke din naman tayo. Doon ka na lang kumain. Sa takot na baka magalit si Lola Lupe, pag pinilit ko pa ang gusto ko, napilitan akong tanggihan ng meriendang inaalok ni Ate Mila. Kita sa mukha niya ang lungkot, pero kahit na ganoon, hindi pa rin nagbago ang pakikitungo niya sa amin. Nanatili siyang mabait at magalang. Agad din naming tinungo yung kubong rerentahan namin. Kung titingnan sa labas, parang ang liit-liit ng kubo. Pero sa loob, sakto lang pala yung laki para sa aming dalawa ni Lola. Yun nga lang, talagang tulugan lang yon. Nasa labas kasi ng kubo ang parang maliit pang extension ng bahay kung nasaan yung kusina at yung palikuran. Pagbigay ni Lola ng bayad sa kubo, kasi ayaw niyang pumayag na sa katapusan na kami magbigay, muli kaming umalis para pumunta ng bayan. Anong kulay ng kulambo ang gusto mo, Lily? Pink? Blue? O itong parang rainbow? Kasi may pink at blue. Yeah, ito na lang muna ha. Kulambo na muna. Pag nakadilihensya ako, ibibili kita ng electric fan. Pangako yan. Ano na? Anong kulay? La, masamang tao ba sina Ate Lily at Kuya Ador? Plano sana ni Lolang magpanggap na hindi niya narinig ang tanong ko. Pero natigilan siya sa pag-uusisa niya sa mga kulambo. Yon ang naglaglag sa kanya. Kaya alam kong narinig niya ako. Itong rainbow na lang ang bibilhin natin. Ano pa nga bang kailangan natin na wala sa bahay na yon? Punda, kumot... Tama po ako. Masama sila? Ano? Hindi Hindi no. Hindi sila Kung masasama. hindi po, ba't ang sungit niyo sa kanila tang ilap? Nag-iingat lang ako. Yun lang. Bukod sa ayaw ko nang maulit yung nangyari sa atin, bagong kakilala rin sila. Mahirap magtiwala sa bagong kakilala. Kaya pwede, magpaalam ka sa akin pag lalabas ka ng bahay, Huwag ka rin papasok sa bahay nila, Mila. At huwag ka rin kakain ng pagkain galing sa kanila. Ang dami namang bawal Ano po ang sunod na bawal? Sumagot! Yun yung sunod na bawal. Pagkakita ni Lola sa mahaba kong nguso, malalim siyang bumuntong hininga. Nilapag niya sa sahig ang shopping basket na hawak bago siya lumuhod sa harap ko. Alam kong naguguluhan ka kasi ngayon lang naman ako nagsikreto sa'yo ng ganito. Pero isipin mo na lang na para sa'yo rin naman to, kaya tinatago ko. Sumunod ka na lang muna sa lahat ng bilin at utos ko. Kahit ang dami-dami nun, pag okay na ang lahat, ibabalik ko sa'yo yung kalayaan na meron ka dati. Kilala mo ko, Lilian. Hindi naman ako mag-iigpit ng ganito kung hindi kailangan, hindi ba? Opo, alam ko. Ayos na. Hindi ka na magtatanong. Susunod ka na ba sa lahat ng bilin at utos ko? Wala nang tanong?
Lahat ng taong nakakahalubilo ko, 2 bagay lang ang parating sinasabi tungkol sa akin. Madaldal daw ako at curious. Totoo naman yon. Pero sa 2 katangian kong yon, mas nangingibabaw ang pagiging curious ko. Kapag may tinatago sa akin, pag may sinabing wag kong pakialaman, mas lalo kong pinakikialaman. Kaya hirap na hirap akong tuparin ang pangako ko kay Lola Lupe. Ganon pa man, hindi ko siya sinuway. Bukod sa ayaw ko siyang magalit sa akin, ayaw ko ring masira ang tiwala niya. Noong unang araw at linggo namin sa puder ni na Ate Mila, ay kung ano-anong ginawa niya makuha lang ang loob at tiwala ni Lola. Nung hindi niya pa rin napalambot si Lola, tinigil na niya ang pagsubok. Pero ngumingiti pa rin siya pag nakakasalubong namin siya. Tila ba wala siyang kapaguran. Wala man akong dugo ni Lola Lupe, sobrang mana naman ako sa kanya. Gaya niya, malakas din ang kutob ko. Natutunugan ko kung mabuti ang isang tao o hindi. Sina Ate Mila, sigurado kong mabuti sila. Nakikita yon ni Lola, kaya mas lalo kong hindi maintindihan kung bakit iwas na iwas siya sa mag-asawa. Lilian, gising. Gising, Iha. Gising. Po. May kailangan ng tulong ko. Pinatitingin sa akin yung anak nung may malaking bigasan sa palengke. Nililigawan at gusto raw isama ng engkanto ang anak niya. Kailangan ko silang puntahan. Kailangan nila ng tulong ko. Magbihis ka na. Dali, baka mahuli tayo. Isasama niyo ako, La? Bakit? Anong bakit? Bakit niyo po ako isasama? Dati naman pag kailangan niyo umalis ng alanganing oras, iniiwanan niyo lang ako sa bahay tapos pinapalaksakan yung pinto. Dati yon, hindi na ngayon. 2 linggo pa lang tayo rito. Hindi pa natin kilalang mga tao, mahirap na. Baka bumantay sa lakay yung... La, inaantok pa ako eh. Sobrang inaantok talaga ako. Masakit din ang ulo ko tapos giniginawa ko. Para tayong may aircon. Pero wala naman tayong ganun, di ba? Wala nga po tayong electric fan eh. Pagdampi ni Lola ng palad niya sa leeg ko, bigla niya akong hinampas ng mahina. Nilalagnat ka. Kanina pa ba masamang pakiramdam mo? Bakit hindi ka nagsasabi? Hindi ko po alam na nilalagnat ako. Akala ko masakit lang ulo ko eh. Jesus Mariosip talaga, oo. Paano to ngayon? Si Lola parang di alam na kaya kong alagaan sarili ko. Parang sinat pa lang naman to eh. Kaya ako na po ang bahala. Mas kailangan ka po nung tumatawag sa'yo. Oo, pero kasi... Sasaglitan ko sila. Pag naayos ko na yung kailangang ayusin doon, uuwi rin ako. Lily. Po. Kahit na anong mangyari, huwag mo nga alisin yung mga asin at yung bawang sa pinto at bintana. Naiintindihan mo ba? Opo. Nakailang sabi ka na po niyan eh. Kabisado ko na po. Kahit kabisado mo na, gusto kong mangako ka sa akin. Opo, pangako po. Nang makumpirma ni Lola na nalock ko na ang pinto, lumakad na siya papunta sa tricycle na nagpasundo sa kanya. Lalakad na sana ako pabalik sa kama nang mapatingin ako sa asin na kinalat ni Lola sa paligid ng kubo na parang barikada. Hindi niya nilinaw kung bakit siya naglagay ng ganon. Ang sabi niya lang ay wag na wag ko yung aalisin. O pakikialaman, kasi yon ang magsisilbi naming proteksyon habang nandito pa kami sa kubo. Gawa ng sobrang antok at takot na baka mapano nga ako pag ginalaw ko yung mga asing. Nagkibit balikat ako at bumalik na sa higaan. Hindi ko maalala kung agad ba akong nakatulog, basta nagising na lang ako sa ingay ng mga nagtatahulang aso. Sa loob ng 2 linggong pananatili namin dito, gabi-gabing nag-iingay yung mga aso sa paligid pagkagat ng hating gabi. Lampas kalahating oras din silang ganon. Noong unang gabi, sinubukan kong alamin kung anong meron pero pinigilan ako ni Lola. Mula noon, napabilang na sa bilin niya ang hayaan na lang ang mga aso. Mahigpit niyang pinagbawal ang pag-usisa sa nangyayari sa labas pag nagkakagulo sila ng ganon. Wala akong balak na suwayin si Lola pero iba kasi yung ingay at yung alulong ng mga aso nung gabing yun. Mas maingay, mas malakas.
mas nakakarindi at mas matagal. Nung lumampas na ang ingay nila sa tipikal na oras, hindi ko na nalabanan ang kakulitan ko. Kahit bawal at hindi dapat, bumangon ako sa kama. Dahan-dahan akong lumakad papunta sa bintana at bahagya yung inangat para makita kung ano ba ang nangyayari. Tulungan mo ko, Lily. Tulungan mo ko. Parang awa mo na tulungan mo ko. Tulungan mo kami ng baby ko. Opo, ano pong nangyari? Nasaan pa si Kuya Ador? Kayo lang po ba yung nandyan? Tulungan mo ko. Sige na. Pakiusap, Lily. Nakikiusap ako sa'yo. Hindi pwedeng mawala ang anak ko. Ikamamatay ko. Lily. Pero ate, si Lola kasi. Magagalit po si Lola pag lumabas ako nang di niya alam. Diyak na mapapalo ako nun eh. Malakas at punong-puno ng sakit na sumigaw si Ate Mila. Nung hindi niya nakaya ang nangyayari, dahan-dahan siyang dumausdos at sumalampak sa damuhan. Hindi kaya ng konsensya kung pabayaan na lang si Ate Mila at ang baby niya. Pag nawala ang baby niya dahil hindi ko siya tinulungan, pakiramdam ko, masisisi rin ako, gaya ni Lola. Ayokong mangyari yon. Kaya sinuway ko si Lola Lupe. Isa-isa kong kinalas ang lock sa pinto at tinakbo ang dinudugong si Ate Mila. Tulungan mo ko. Parang awa mo na. Lily, please. Hindi pwede. Magagalit si Ador. Hindi ko alam kung anong magagawa ni Ador pag nawala ang anak namin. Opo nga po. Ito na nga po. Tutulungan na kita. Pero paano? Anong gagawin ko? Ate Mila, ano pong kailangan kong gawin? Sabihin niyo po, please. Bago niya ako masagot, nawalan na siya ng malay. Lalo akong nataranta. Gustuhin ko mang ipasok si Ate Mila sa kubo, hindi ko siya kayang buhatin o hilahin papasok sa loob. Taranta akong tumakbo sa gitna ng kalsada. Agad akong kumaway at nagsisigaw para makakuha ng tulong nang makita ko ang ilaw ng papalapit na tricycle. Nang makita kong si Lola yon, nabunutan ako ng tinik sa dibdib imbis na matakot pagkat alam niya kung anong dapat gawin kay Ate Mila. Sa aming dalawa, mas kaya niyang iligtas ang baby ni Ate Mila at Kuya Ador na hindi raw pwedeng mawala. Dugo? Hindi po sa akin ang dugong tula. Kay Ate Mila po. Hindi ko alam kung anong nangyari. Basta kumatok na lang siya sa bahay tas gano'n na po siya. Yung baby niya. Lumabas ka? Lumabas ka ng bahay? Nilabas mo siya? Lilian, nangako ka. Sabi mo kahit na ano mangyari, susunod ka. Opo. Alam ko pong nangako ako pero hindi ko po kaya ng konsensya yung pabayaan na lang silang mapahamak, masunod ka lang eh. Kung nandito po kayo nung nanghingi ng tulong sa Ate Mila, sigurado po akong lalabasin niyo rin sila para tulungan. Hindi ko yung gagawin kasi pwedeng nagpapanggap lang siya na dinudugo para pagbuksan natin siya at makain. Agad na itinikom ni Lola ang bibig niya. Kunot noo at naguguluhan ko siyang pinakatitigan. Gusto kong itanong kung tama ba ako ng narinig, pero gawa ng parang paulit-ulit ko pang naririnig ang salitang lumabas sa labi niya, hindi ko na ginawa. Makain? Makain po? Paano makain? Bakit niya tayo kakainin eh? Hindi naman tayo pagkain. Pagkain tayo, Lilian. Pagkain tayo ng uri nila, ng mga aswang. Aswang si Milagros, aswang ang asawa niya at aswang ang anak nila. Yun ang sikretong pilit kong tinatago sa'yo. Yun ang dahilan kung bakit may mga asin sa bahay. Po, Nasaan siya? Nasaan na si Mila, iha? Nasaan ang aswang? nasa malapit po sa kubo natin. Sa may bintana. Doon po siya hinimatay eh. Lola, totoo ba? Aswang talaga si na Ate Mila. Pero di po ba yung mga aswang masasama? Di naman po siya ganun eh. Parang hindi naman po. Hindi tayo pwede magtiwala sa kanya. Oo nga't wala pa siyang ginagawang masama sa atin. Pero bukas makalawa, baka meron na. Nasaan ka mo siya? Sa may kubo? Malapit sa bintana? Opo. Pumarinig ka. Dito ka sa likod ko. Kahit na ano mangyari, huwag kang aalis dito sa likod ko ha. Naiintindihan mo ba? Opo. Bit-bit ang asin sa isang kamay at ang isa pa'y hawak ako sa likuran niya.
Dahan-dahan akong hinila ni Lola palapit sa buntis na aswang. Nang makita namin si Ate Mila na nasa posisyon pa rin kung paano ko siyang iniwan bago ko humingi ng tulong, mas nakampante si Lola sa posibilidad na hindi ito patibong. La, ano? Sus Mariosip kang bata ka o. Huwag kang magulat. Hindi naman kita ginugulat eh. Nagtatanong lang ako. Hindi ko pa alam. Titingnan ko pa. Diyan ka lang. Pero Lola, Makinig ka na't huwag ka nang magpasaway. Pwede ba? Dahan-dahang nilapitan ni Lola Lupe si Ate Mila. Mahina niyang sinipa ang binti nito. Hinang-hinang umungot si ate. Nang makumpirma ni Lola ang kailangan nga ni Ate Mila ng tulong, dali-dali niya akong tinawag. Yung asin sa palibot ng pinto, alisin mo. Walisin mo. Kunin mo rin ito. Hawakan mo't maging alerto ka ha. Panlaban natin yan sakaling atakihin niya tayo pag nagkamalay siya. yun lang pong gagawin ko? Wala nang iba? Tumakbo ka pag sinabi ko tumakbo ka. Huwag na yung matanong-tanong ka pa. Naiintindihan mo ba? Pagtango ko kay Lola, nag-sign of the cross siya. Ilang segundo rin siyang taimtim na nagdasal bago niya pabuhat na hinila si Ate Mila papasok ng kubo. Matapos kong maalis ang asin sa may pinto, paghiga niya kay Ate Mila sa kama, dali-dali na niya itong inasikaso. Pinakiramdaman ni Lola ang baby ni Ate Mila. Pagkatapos niyang pisil-pisilin ang tiyan nito at walang makuhang reaksyon sa bata sa sinapupunan, napatingin sa akin si Lola. Ano la? Kumusta pong baby niya? Maliligtas niya po ba? Matutulungan niyo po ba si Ate Mila? Matutulungan niyo naman siya, di ba? Hindi po siya matutulad kay Ate Andrea. Mabilis na lumayo si Lola kay Ate Mila nang bigla itong suminghap na para bang nagkaroon na siya ng malay pagka-CPR sa kanya matapos niyang malunod. Dahan-dahan niyang ginala ang paningin sa paligid. Pagkakita sa bahay naming punong-puno ng pangontra sa aswang, humawak siya sa tiyan niya. Ang baby ko! Hindi ko nararamdaman ang baby ko! Ang baby ko! Anong ginawa niyo sa baby ko? Anong ginawa niyo sa anak ko, Manang Lupe? Hindi po si Lola ko. Wala pong ginawa sa anak niyo, Lola ko. Ate Mila! Hindi! Meron! Alam kong meron! Yung anak ko! Pinatay niyo yung anak ko! Dinala niyo ako sa lugar na to para patayin kami ng anak ko! Pinatay niyo siya! Kasalanan niyo to! Ate, hindi po. Hindi talaga. Hindi mo po ba naaalala nangyari? Pagpunta mo rito para humingi ng tulong, dinudugo ka na. Nawalan ka po ng malay. Nagpunta po ako sa kalsada para humingi ng tulong tas dumating si Lola. Wala po kaming kasalanan. Inosente kami. Hindi kami ang may gawa niyan. Sinungaling! Nagsisinungaling ka! Kasalanan to ng lola mo at alam ko pinagtatakpan mo sa albularyang matandang yan, hindi ba? Kung kaya niya magpagaling, siguradong may alam din siya sa paglalaglag. Ate, kung ayaw mong maniwala kay Lola, sa akin ka po maniwala. Maniwala ka kasi hindi ko po magagawang magsinungaling. Dahan-dahang umatras si Lola Lupe palapit sa akin. Paghawak niya sa kamay ko, sinenyasan niya akong tumakbo palabas. Bago namin matakasan si Ate Mila na parang nawawala na sa sarili, bigla siyang sumigaw. Bumigat ang paghinga niya at tuluyan kong naintindihan kung ano ba ang nangyayari pagbukan niya sa binti niya. La, manganganak siya. Lalabas ang baby. Kailangan niya ng tulong, La. Kailangan niya ng tulong. Tulungan natin siya, La. Pagkatapos niya tayong pagbintangan at takutin, gusto mo na tulungan pa rin natin siya? Nasisiraan ka bang bata ka? Hindi. Hindi na. Tatakas na tayo. Aalis na tayo. Bahala na siya. Mas matanda sa akin si Lola Lupe, kaya nagtiwala akong mas alam niya kung anong tama at mali sa kung ano ang mas makakabuti para sa aming kaligtasan. Bago ako tuluyang nagpatianod sa paghila niya, nakita ko pa ang paglabas ng ulo ng anak ni Ate Mila. Bukod sa nangingitim yon, tanda na tama nga si Lola at patay na yon, kakaiba rin ang itsura nito. Hindi siya mukhang typical na baby, kundi mukhang tiyanak na akala ko'y sa mga pelikula ko lang makikita. Habang tumatakbo kami palayo sa bahay ni na Ate Mila, hindi mapakali si Lola. Lingon siya ng lingon na parabang natatakot siya na masundan kami ng landlady naming aswang.
Hindi ko alam kung gaano katagal kaming tumakbo ni Lola. Ang naaalala ko lang ay hindi kami tumigil hanggang sa marating namin yung terminal ng van. Ubos na ang pera ni Lola Lupe. Kahit gusto niyang magpakalayo-layo para takasan ng mag-asawang aswang na pwede kaming balikan, hindi namin nagawa. Sa Kalapan lang kami dinala ng natitirang pera ni Lola. Para maitawid ang pangkain, napilitan kaming mamulubi ng lola ko. Pagkaraan ng 1 linggo na pagpapalaboy-laboy, napag-isip-isip namin ni Lola na baka di tulad ni Ate Milay, hindi naman kami sinisisi ni Kuya Ador sa nangyari. Na baka naipaliwanag niya kay ate na walang may gustong mamatay ang anak nila at naintindihan niyo ni Ate Mila. Kaya walang aswang na nanggagambala sa amin. Ang lalim naman ng buntong hiningang yan, La. Parang pasan-pasan mo ang mundo eh. Sa lagay natin ngayon, may karapatan tayong bumuntong hininga na parang pasa natin ang mundo, no? 1 linggo pa lang tayo rito, La. May awa ang Diyos, saka God will provide. Alam niya mabuting tao tayo. Kaya sigurado ako magpapadala siya ng himala na mag-aalis sa atin sa sitwasyon na to. May isa ka pa pong sinasabi parati sa akin, di ba? Ano nga po yun? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ayan! Yan nga po! Para maawa sa atin ng Diyos, gumawa na tayo! Balik na po tayo sa panlilimos! Gawa ng ilang araw na naming diskarte ang pamamalimos, alam ko nang magagandang spot para makahingi ng awa sa taong may mahahabaging puso. Lalakad na sana ako paroon nang bigla akong may maalala. Gusto mong malaman kung magkano ng pera natin? 80 na yata, pero hindi ako sigurado. Teka, bibilangin ko ulit. Hindi po yan ang tinatanong ko, La. Hindi? Di ano? Manghihingi ka ng 5, ano? Nakita niyo po bang mangyayari to? Yung makukunan din si Ate Mila na pagbibintangan niya tayo at magiging pulubi tayo? Hindi po? As in? Hindi. Oo nga. Pero po alam niyong aswang sila, di ba? Unang araw pa lang, nung nahawakan mo siya sa terminal, yun ang dahilan kung bakit gano'n na lang ang ilap mo sa kanya. Oo. Kung itatanong mo kung ba't sumigi pa rin ako sa pag-upa sa kanila kahit alam kong aswang sila, ginawa ko yon kasi... Kasi ano po? Kasi nararamdaman mo rin po na mabuti sila? Na pinangingilagan lang sila ng mga kapitbahay nila, gawa ng kakaiba sila? Pero di naman talaga sila masamang mga tao, mga aswang, di ba? Oo. At wala rin naman sa plano kong magtagal doon, hindi ba? Ilang linggo lang. Ramdam kong mabuti sila noong umpisa. Pero pagkatapos ng nangyari, hindi ko na alam. Gusto kong maniwala na pipiliin pa rin nilang maging mabuti gaya ng dati. Kasi yun lang ang pwede natin gawin sa ngayon. Kung hindi... Kung hindi, tapos po tayo? Bilang na ang mga araw natin? Lupita? Bago patingnan ni Lola Lupe ang lalaking tumawag sa pangalan niya, naunahan ko na siya. Bagaman mas matanda na kumpara sa picture na nakita ko sa pinakailalim ng aparador niya sa baryo, sigurado akong ang lalaking nasa harap namin ngayon. At yung lalaki sa picture ay iisa. Hindi ako pwedeng magkamali. Lupita, ikaw ba yan? Anong ginagawa mo rito? Pagtayo ni Lola, agad siyang niyakap ng matandang lalaki na sa wari ko'y kaedaran lang ng lola ko. Mahigpit na yumakap pabalik si Lola sa kanya. Sa paraan ng pagpulupot ng kamay nila sa isa't isa, agad na mahihinuha ng kahit na sino na pareho silang nangulila. Nang mapansin kong matagal-tagal na rin silang magkayakap, tumikhim na ako. Ay, si Lilian nga pala, apo ko. Apo mo? Apo mo? Nagkaanak ka? Nagkaasawa ka? Ay, hindi po. Hindi po siya nag-asawa at nag-anak. Opo, apo niya po ako pero hindi sa dugo. Apong ampon niya po ako. Masyado na raw kasi siyang matanda para maging mama ko. Kaya nung nakuha niya po ako, naging lola ko na lang siya imbes na mama. Ah, ganun pala. Ganun pala? Pala? Bakit pala? Di ba po ganun ba dapat ang sasabihin niyo? Sing bilis ng kidlat na lumakad si Lola pabalik sa tabi ko at tatakpan sana ng bibig ko
nang biglang magtanong si Manong Densyo. Ano nga palang ginagawa nyo rito? Bakit ganyan ang mga itsura ninyo? Bakit mukha kayong mga... Ba't para kayong mga... Ba't para kaming mga pulubi? Yun po bang tinatanong nyo, ha? Huwag po kayo mag-alala kung yun po talagang gusto nyo itanong sa amin ni Lola. Di po kami ma-o-offend at magagalit lalo't totoo naman. Hindi nga lang kami mukhang pulubi, kundi pulubi talaga. Lilian, kahit na kailan ka talaga. Po, nagsasabi lang naman ako ng totoo eh. Totoo ba? Ay, makulit din siya. Sabi ngang oo, ayaw pang maniwala sa akin. Gusto niya talagang kay Lola pa manggaling. Pagtango ni Lola kay Densyo, wala na siyang sinayang na oras. Agad na niya kaming sinama pabalik sa napakagara niyang mansyon na nasa loob ng malawak at parang walang katapusang maisan. Nung nasa biyahe pa lang kami papunta rito, kapansin-pansin ang nanlilisik at may pagbabantang tingin ni Lola Lupe. Kaya kahit gusto ko na siyang usisain, wala akong sinabing kahit ano. Nung nasa kwarto na kami na pwede raw naming tuluyan hanggang kahit kailan namin gustuhin, hindi ko na napigilan ang bibig ko. La, Hindi. Wala akong sasagutin sa kahit na anong tanong mong bata ka. ang KJ naman la. May pasenyas-senyas ka pa sa mata mo na mamaya, tas di mo pala sasagutin. Ginugulang mo lang po pala ako. Pero okay lang, kung ayaw niyo pong sagutin ang mga tanong ko. Pwede naman po si Mang Densyo na lang usisahin ko eh. Bukod sa biglang pagmulat ni Lola Lupe, napabangon din siya sa kama nang wala sa oras, sabay ambang hahampasin niya ang binti ko pero hindi naman niya tinuloy. Ikaw, napakasutil mo. Kanino ka ba nagmana, ha? Parang di naman ako ganyang kasutil. Oo na, sige na. Ibibigay ko ng gusto mo. Sasagutin ko ang tanong mo. Pero 3 tanong lang. 3 tanong lang? 3 lang po talaga? As in? Lalupe, napakakunti naman nun. Eh di wag kung ayaw mo. O ikaw, kung kilala mo ko, mas kilala kita, ha? Kung hindi ko lilimitahan yung mga tanong na sasagutin ko sa iyo, sigurado nga abutin tayo ng magdamag at sisikatan na ng araw, nagtatanong ka pa rin. Nang marinig ko ang paghikab ni Lola, nagmadali na akong piliin ang mga pinakaimportanteng tanong ko. Alam ko kasi na pag naunahan na si Lola ng antok, ay mawawala na ang chance kong mag-usisa sa love life niya. Ano na? Ang tagal naman. Pagdating natin dito kanina, di ba po nagulat kayo na yumaman na pala si Mang Densyo at dito na nakatira? Oo, talagang nagulat ako kasi nung kami pa, parang ako lang din yung si Densyo eh. Walang kahit na ano sa pangalan, pero masipag. Napakasipag. Uy, si Lola, in love pa rin sa ex niya hanggang ngayon. Ay bawal mga sar. Kung gusto mong sagutin kung iba mo pang katanungan, tigil-tigilan mong pang-asar sa akin, ha? Sabi ko nga po eh, okay. Hala, wait po. Iisipin ko kung ano yung sunod kong tanong sa inyo. Ay, ito na po. Alam ko na po. Ano? La, ba't kayo naghiwalay ni Mang Densyo? Kahit sino masasabing di pa kayo move on eh. Imposible pang na-fall out of love kayo, kaya ano pang dahilan? Hindi niya tanggap ang pag-aalbularya ko. Naintindihan ko naman yun. Tignan mo tayo. Hindi naging madali ang buhay natin. Hindi naging normal. Kung nagsama kami ni Densyo noon, malamang naghiwalay rin kami at hindi niya matatagalan ang buhay na maibibigay ko sa kanya. Rinig at dama ko sa tono ng pananalita ni Lola Lupe na parang nagsisirin siya. Kahit paulit-ulit niyang sinasabi na hindi niya kayang talikuran ang pag-aalbularya, sa mga oras na yon, alam kong naiisip niya kung ano kayang naging buhay niya sakaling si Manong Densyo ang pinili niya at hindi ang responsibilidad at calling niya bilang albularya. Inaantok na ako, Lilian. Bukas na lang ulit, ha? Yung last chance mo para magtanong sa akin, bukas mo na lang gamitin. Matulog na tayo. At siguradong hindi lang naman ako ang pagod at may gustong makatulog ng maayos. Good night, mahal kong Lola. Good night, mahal kong apo. Gaya ni Lola, agad akong dinapuan ng antok pagpikit ko.
Sa gitna ng pagkakahimbing ko'y naalimpungatan ako nang marinig ko si Lolang takot na umuungot. Sakto sa pupungas kong pagbangon ay ang malakas na pagsigaw ni Lola't bigla niyang pagbangon. Lupita, ano nangyari? Lily, ano nangyari sa Lola Lupe mo? Binangungot siya? Opo parang ganun na nga. Asin. Kailangan natin ng asin at bawang. Maraming bawang. Ha? La, nananaginip ka pa rin ba? Ba't po kayo naghahanap ng bawang at asin? Magsasangag pa kayo? Hindi siya basta nanaginip lang. May nakita siya, Lily. May nakita ang lola mo. May pangitain siya. Nakita niya ang hinaharap. Pagtunog ng antique na grandfather's clock sa sala, tarantang umalis si Lola sa kama. Nagmamadali siyang tumakbo pa kusina at agad na hinanap at kinuha ang 2 jar ng asin. Binigay niya sa akin ang isa sabay turo sa mga bintana. Alam ko na ang kailangan gawin. Pinabubudburan niya yon ng asin. Pero sa lawak ng bahay ni Mang Denso at sa dami ng bintanang kailangang isecure, alam namin ni Lola na hindi kakasya ang asin na daladala namin. Sandali nga. Teka. Hindi ko kayo maintindihan maglola eh. Ano bang nangyari? Lily, may idea ka ba? Ano ba talagang napanaginipan ng lola mo? Sina Ate Mila at Kuya Ador. Hindi niya sinabi kung sila ba talaga napanaginipan niya. Pero may kutob akong may kinalaman sila rito. Na baka papunta sila rito at nagkamali kami ni Lola. Hindi pala nila kami tinigilan. Mukhang natagalan lang si Lola sa paghahanap sa amin pero hindi nila kami tinigilan. Mila at Ador? Sino naman ang mga yon? Bakit nila kayo pinaghahanap? Mahabang kwento po eh. Basta ang importante, ang kailangan niyo pong malaman, delikado sila. Delikado sila kasi mga aswang sila. Aswang? Opo, nung una po para naman silang matitinong aswang eh. Mabait po, ganun. Kaso nung nakaraang linggo, may nangyari po sa baby nila mag-asawa. Nakunan po si Ate Mila. Wala naman talagang ginawa si Lola Lupe. Sinubukan pa nga ni Lola tulungan siya kahit takot na takot si Lola. Pero kumbinsido si Ate Mila na kami ang nasa likod ng pagkamatay ng anak niya. Paglapit ni Mang Denso sa takot na takot at parang wala pa rin sa sariling si Lola. Hinawakan niya ang pisngi nito at pilit na pinagdaop ang mga mata nila. Paulit-ulit na humingi ng tawad si Lola kasi nadamay pa si Mang Denso sa gulo naming dalawa. Ngunit paulit-ulit lang din na sinabi ni Mang Denso na di gaya ng dati, hindi na niya basta iiwan si Lola Lupe kahit na anong mangyari. Sigurado ka bang pupunta talaga ang mag-asawang aswang? Nasasalakay sila. Hindi kaya nagkamali ka lang? Na baka simpleng panaginip lang talaga ang napanaginipan mo't di naman yun mangyayari. Densyo, hindi yun basta panaginip lang. Pangitain yun. Totoong-totoo sa pakiramdam ko. Mangyayari yun. Mahahanap nila kami ni Lily. Ngayong gabi yun mangyayari. Sabay sa malakas na pagkidlat sa labas, may lumagabog sa bubong. Hinila ako ni Mang Denso at Lola Lupe para magtago sa likuran nila. Bagaman takot na takot, nagawa ko pa ring suminip para makita ang nangyayari. Ilang beses pang lumagabog ang pinto ng bahay ni Mang Denso bago yun tuluyang nasira sa pagsipa ni Ate Mila. Buong akala ko kasama niya si Kuya Ador at sabay nila kaming susugurin kaya laking gulat ko na wala si Kuya Ador sa tabi ng asawa niya. Nakita mo yung aparador malapit sa kama sa kwarto, hindi ba? Opo. Tumakbo ka ron. Magtago ka ron. Kahit na anong mangyari, huwag kang lalabas. Budburan mo ng asin ang paligid ng aparador at huwag kang lalabas hanggat hindi kita sinasabihan. Naiintindihan mo ba? Opo, opo. Pagtakbo ko pabalik sa ikalawang palapag, patakbo na ring sumugod sa amin si Ate Mila. Agad siyang sinabuyan ng asin ni Lola Lupe. Nasaktan siya ron at nasugatan pero hindi siya umatras. Nang makita ko yon, napagtanto kong walang pakialam si Ate Mila kung mapatay siya. Ang gusto niya lang ay makaganti kay Lola at mukhang ako ang plano niyang gamitin para magawa niya yon sa lola ko. Sabay naming napagtanto ni Lola ang bagay na yon.
Pagsigaw ni Lola na dumiretso na raw ako ng takbo at wag na wag titigil kahit na anong mangyari ay agad na akong sumunod sa kanya. Laking gulat ko na bigla na lang nasa harap ko na si Ate Mila. Galit na galit at nanlilisik ang mata niya akong sinakal. Mila, wag! Wag ang apo ko. Wala siyang kasalanan sa'yo. Wala kaming kasalanan sa'yo. Hindi kami ang may gawa at may kasalanan sa pagkawala ng baby mo. Hindi ba nga, tinulungan ka pa namin noon? Pinilit pa ako ni Lily na tulungan ka noon, naaalala mo. Naalala mo, hindi ba? Mila, parang awa mo na. Masakit ang nangyari at mahirap tanggapin. Pero, hindi mo to pwedeng gawin sa amin ng apo ko. Inosente kami. Wala kami ginawa. Hindi ko nga pinagkalat ang sikreto mo kahit na matagal ko na yung alamin, di ba? Maawa ka kay Lily. Huwag siya. Ate Mila! Yung Ate Mila na nakilala ko, yung mabait. Yung lagi kaming binabati at hiningitian. Alam ko pang nandiyan ka pa. Labanan mong galit mo, ate. Huwag mo pong hayaan na gawin kang masama ng galit mo. Kasi alam kong hindi ka ganito. Hindi ito ang totoong ikaw. Paglamlam ng mata ni Ate Mila, akala ko'y bibitiwan niya na ako't ibabalik kay Lola. Pero bigla na lamang humigpit ang hawak niya sa leeg ko. Mapaklat iiling-iling siyang tumawa. Hindi mo na mapapabalik pa ang Milang yon. Wala na siya. Hindi na siya pwedeng bumalik. Hindi na pwedeng bumalik ang lahat sa dati kasi ang dami nang nadamay. Ang dami ko nang napatay. Po? Oo, Lily. Marami na akong napatay. Kinain ako ng galit ko sa nangyari. At lahat ng makakasalubong ko o paggutom ako nadamay na. Walang kapatawaran na nagawa ko. Kaya hindi niyo na ako pwedeng utuin na maaayos pa ang lahat ng to kasi maski si Ador, hindi na ako kayang patawarin. Halimaw na rin ang tingin sa akin ng sarili kong asawa. Tinalikuran na rin niya ako. Sino may sabing tinalikuran na kita, ha? Mila, hindi. Hindi kita tinalikuran. Hindi ko yan kayang gawin. Paano kita tatalikuran? Mahal na mahal kita. Mahal, tama na. Alam ko ang tagal-tagal nating pinalangin na magkaanak. Pero huwag mong ibuntun sa kanila ang nangyari. Milagros, halika na. Pabayaan na natin sila. Sumama ka sa akin. Bumalik ka na sa akin. Maayos pa rin natin to. Kaya ko pang ayusin to. Talaga? Pagtango ni Kuya Ador sa kanya, ay may pag-iingat at dahan-dahan itong lumapit sa amin. Pagbitiw sa akin ni Ate Mila, agad siyang niyakap ni Kuya Ador. Habang tinutulungan ako ni Lola at tinuturuan na mabawi ang hanging nawala sa katawan ko, ay bigla naming narinig ang tunog ng kutsilyong sumasaksak sa katawan ng kung sino. Buong akala ko'y sa Ate Mila ang may gawa nun, na sa galit niya ay kinaya niyang traidorin ng lalaking pinakamamahal niya. Pero pag-angat ko ng tingin, nakita ko na si Kuya Ador ang nagtraidor kay Ate Mila. Gamit ang kakaibang punyal, winakasan niya ang buhay ng sarili niyang asawa. Imbis na magalit sa asawang mas piniling protektahan kaming mga tao kesa kampihan siya o panigan, ngumiti pa si Ate Mila kay Kuya Ador na parabang sang-ayon siya na ang pagpatay sa kanya para mapagbayad siya sa mga nagawa niya ang pinakatamang gawin. Nakita ko kung paano nalagutan ng hininga si Ate Mila at kung paanong umiyak si Kuya Ador. Pagkatapos ng ilang minuto niyang pagyakap sa wala ng buhay na katawan ng kanyang asawa, tahimik niya itong binuhat. Walang pasabi siyang umalis sa bahay ni Mang Denso at yun na ang huling pagkakataon na nakita namin silang mag-asawa. Miss Anne, taon na po ang lumipas simula nang masaksihan ko ang pangyayaring yon. Pero hindi ko pa rin maintindihan kung paano naatim ni Kuya Ador na patayin ang asawa niya na alam kong mahal na mahal naman niya. Marahil naisip ni Kuya Ador na dahil tinawid na ni Ate Mila ang linya ng kasamaan, wala na siyang magagawa para kumbinsihin itong maging mabuti pa muli.
na sa pagtikim niya sa laman ng mga nabiktima niya habang tinutugis kami ni Lola, ay patuloy na siyang matatakam sa lasa ng tao at kahit makumbinsi siya ni Kuya Ador na hayaan na kami, ay pwedeng-pwede siyang mawalan na naman ng kontrol sa sarili at makapatay. Miss Anne, hindi namin alam ni Lola kung paano kumalat sa bagong bayan namin ang kwento sa pag-iibigan at pagsasakripisyo ni na Ate Mila at Kuya Ador. Hati po ang naging opinyon ng tao sa nangyari. May mga naantig sa ginawa ni Kuya Ador at meron ding nagsabi na isang araw, kakainin daw si Kuya Ador ng pagsasakripisyo niyang yon at yon ang magtutulak sa kanyang umanib na rin sa kasamaan. Pero hindi naman yun nangyari kasi wala nang aswang na nanggulo pa sa pamilya naming binubuo ko ni Lola Lupe at ng nag-iisang lalaking minahal niya na si Lolo Denso. Ang hiling ko lang po para kay Kuya Ador kung nasaan man siya ngayon ay sana payapa na siya't napatawad na niya ang kanyang sarili para sa kanyang nagawa kay Ate Mila. Nagustuhan niyo po ba ang ating kwento ngayong araw? Kung oo ang sagot at hindi mo pa nagagawa, aba, subscribe na! Click the notification bell ha, para updated ka sa tuwing maglalabas kami ng bagong kwento. Click like at mag-iwan na rin ng comment. Masayang-masaya ako tuwing nagbabasa ng messages mula sa inyo. At kung may sarili kayong karanasan na gusto nyong ibahagi sa amin, email lang sa missanhorrorstories@gmail.com. Dire-diretso lang, missanhorrorstories@gmail.com. Malay nyo, sa susunod, yung kwento na ninyo ang binabasa namin para sa ating mga tagapakinig. Hanggang dito na lamang muna at muli po, ito po ang inyong si Miss Anne. Nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagmamahal at pagsuporta.